Sana pala nag-live na lang tayo. Face it. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Welcome to Year 5 of Architox Podcast, your info comedic show. Yun. And we are live, folks, in Weird Shit. This is the original Architox podcast and the longest and still running infocomedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang, Drone Strike, ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at nag-Arky, or pwede namang natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo, Chay. Yo! Kamusta na? Kamustang Happy may tapal? Easter. Wala eh. Bumigay na yung fistula ko eh. So, kailangan ko ng bagong access. So, Ba't ina-overhaul ka na ba? oo. Palyado na. May operation ako sa Monday. Gagawan bago. Pag ba sinabi yung pistula, ano ibig sabihin nun? Yun yung dalawang ugat mo, yung arterial tsaka venereal, pagsasamahin para malakas yung flow. Kasi doon i-insert yung needle ng dialysis machine. Kailangan kasi medyo malakas yung flow yung pressure. So, operahan ka, yung dalawang ugat mo pagtatabing gano'n, pagtatahiin para yung flow niya malakas. Okay. So parang ano pala yan, para kang tawag dito, paano yung parang pinapalitan ka ng dugo? Hindi naman, no? Sa dialysis, hindi. Ang ginagawa nun, nililinis yung dugo mo. Hindi naman Naalis. nilalabos yung, kumbaga, inaalis sa katawan mo, tapos binabalik, ganun ba yan? Oo, pinabalik ko. Aalis yun dito sa arteria, lalabas yung dugo, pupunta sa machine, dadaan sa filter. So, maraming dadaanan yun Tapos, pag ibabalik sa'yo. Oo. Ayun naman pala. Pero parang ano, no? Ewan, hindi ko lang maintindihan may nagpagalaw sa atin. Oo. Yung isa, di ko lang kung nabasa ko na to, yung kay JC, taga Singapore, yung para sa ruleta. Oo. Hindi ko pa nababasa yata, no? Ang sabi niya, Roletta. Alam yung pagkakaspell ng Roletta niya? Rawlette. Roletta. Roulette. Sabi niya, ikaw naman, sir mo, syempre, boys itanggol. Ilang beses sinampas na ng maso ni Rocky Boy Mondragon. Yun sa spine, natulog lang, magaling na Yun pang saksak lang, idlip lang yun. Magaling na. Naalala ko yung episode na yun. Kahit sinong tao na minaso, di mo bubuhay Imbes ka nang hinahampas ng maso, pinig ko hindi ka na mabubuhay doon. Tapos ito pa, sabi niya, yes, meron din ads dito ang YT. Ayoko naman magbayad ng monthly sa YT para lang mawala ang ads. Gastusin ko na lang sa ibang bagay. Meron palang ganun. Ayun ba yung ayun ba yung Premium. YouTube? Premium, yes. Hindi ko maintindihan niya kasi wala kasi kami dito Hindi ko maintindihan yung premium niya. Babayad ka, parang may subscription ka, so wala nang ads. Kumbaga, kasi kaya kumikita ang YouTube dahil sa ads Ngayon, bayaran mo na para hindi na sila maglagay ng ads. So, ibig sabihin pala, pag nag-YouTube ka dito sa Macau, wala kang kita sa mga nanonood sa'yo sa Macau? Hindi. Wala lang bayad yung YouTube nyo. Ganun pala yun. Di ko talaga alam bakit yung bagay. So, kasi dito sa walang ads, walang ano. So, meron din mga nagko-content dito. Kaya siguro wala din masyado nagko-content dito na pero mga nagko-content dito, yung mga viewers nila is outside Macau. Like Philippines, saka sa isang part na ng mundo. Kaya di ko masyado naintindihan na syempre, starting pa lang tayo, di ba? Ito, meron pa sinabi si JC na may prof kami noon sa integral calculus na agent ng Natasha. Hoy, nagkabag ako niyan ng Nathaniel. Yung hindi. Nagkabag ka na Natasha.
Tawag doon yung Nathaniel na ano, na bag yung three-way. Alam mo yung three-way na bag? Hindi. Yung pwede siyang duffel bag, pwede siyang backpack, pwede siyang shoulder bag. Ah, Meron akong ganun dati. Tapos pag maraming bumibili, pass all the section. Pag konti, alam na. Alam, may ganun pala. parang ano, elementary. Kaya nga, ginawa lang sa college, no? Pero grabe yun. So, Pero ano ikaw, ano bang, alam ko parang may nabili rin ako sa Natasha dati. Kasi yung Natasha kasi, pag titingnan mo, mukha siyang New Balance. Yung sapatos niya. sapatos. Kasi may end din eh. So, So, ayun ang natatandaan ko, nabili ko yata, panty. Hindi, hindi naman. Ito, sabi ni sa Plate 272. Ano ba yung title natin doon? Nakalimutan ko. Ang title natin doon, eh, pag nakalabit mo na, diretso na yan. Ang sabi ni John, Prima. Ano yung Prima, Chay? Di pa nakatikim nito. Prima na. Ano spelling? Prima, yung tasty. Hindi ko rin, Kasi ako, di gardenia pa ako. niya. Oh, ako gardenia tsaka yung mumurahin yung ano yun? Yung may Sa may bakery. tao. Yung mura lang yun eh, yung kalimutan ko yung tatak. Iba din yung sinasabi mo, yung may tao. O Julie's. Hindi, yung isa pa yung dati pa yung mga 80s na bread na tasty. Baka Prima nga. Hindi, kasi yung logo niya parang may chef na baker. Chef na baker. Di ba Oo, ni parang J yung simula eh. Parang hindi naman Julie's kasi lalaki yung pangalan. Julio? Pero Sige, tingnan natin. sige, hanapin mo. Habang binabasa ko to. Pwedeng uminom 1 to sawa dito sa SG. Basta nasa loob ka na inuupahan mo. At hindi pinagbabawal ang pag-inom sa lease contract mo sa pinauupahan. Pwede rin sa mga hawker. Kaso Yun, may kita ko na. Marby, super ay, low. di ko alam yun. Ang binibili ko Well, lang gardenia at saka yung nabibili sa sa bakery mismo. Naka-plastic labo lang. Ganun. oo. Ay, alam ko, Marby, alos ganun yung nagsimula eh. Ano lang siya, mura lang kasi yun, mas mura sa gardenia. Kaya lang, Pero, dapat kainin mo siya agad. Mabilis siyang tumigas. pero meron ako naalala. Iba yung sarap ng peanut butter galing sa bakery kesa yung mga peanut butter na bibili mo sa Grocery. grocery. Alam mo kung bakit? Kasi marunong gumawa ng peanut butter eh. O sige. Kasi yung gawa ng yung sa grocery, ay sa, Ano, sa, kaya, sa, sa, kaya mo sa bang ano yan sa boses ng Panlasang Pinoy? Ay, hindi, hindi ako masyado nanonood dun eh. Try natin. Ano ba yun? Simulan ito, natin. ito paggawa ng peanut butter. Ganun, oh. Simulan natin sa pagpili ng mani. Hindi, Pasaba, tuyo. dapat pipiliin mong mani yung may coating, hindi yung kalbo na. Pero malalaki. Kahit maangit. Tapos, hindi, sabihin ko na lang pinagkaiba. Kasi yung sa mga bakery, ang pagkagawa nun is ano lang talaga, salt, oil, and peanut. Tapos igigiling lang yun. Ang ano nun, initin mo yung oil, silalagay mo yung peanut sa isang bote na yung gin. Ginbilog. Hindi, yung lapad, Lapad. yung tanduay. Oh, Sa isang ganon, parang kalahating kilong mani. okay. So lubog yun. Tapos lulutuin mo yun. Pag mong luto na yung mani, pag nag-pop na siya, maririnig mo magpa-pop yun eh. Di ba mani Paano sarado? ito? Oo. Ganon. Ang lipop. So pag nag-pop na, tapos wala nang tumutunog, nag-pop na siya lahat, papatay mo yung apoy, palalamigin mo yun. Kung may panggiling ka, ay, lalagyan mo pala ng sasama mo ng brown sugar. So, Oh, syempre.
yung kalahating kilo siguro, alam mo yung plastic ng ano, ng yelo na asukal, yung binibiling Isang gano'n? gano'n. Yun kasi ang tinuro sa'kin pang-measure, eh. So, isang gano'n. Di ba kalahating kilo yun? Pag ganun? Oo, kalahating kilo. So, Oh, kalahating kilo ano, basta gano'n ang ano niya. Ah, pagkatapos mong 'pag ano na yun, 'pag pinatay mo na saka lalagyan mo yung asukal, wag mong lulutuin kasi magka-caramelize yun, eh. hmm. Magiging nilupak yun. Ay ano, ang tawag nun, panutsa. Tapos siya, Magiging panutsa yun. So, parang ang ginawa ko nun, dinala ko sa palengke. Sa palengke may nanggigiling nun. Papagiling mo ngayon. So, ang kaya masarap siya, sugar, salt, konting salt lang lalagyan mo. Sugar, salt, peanut, at saka oil lang. Ngayon kung may high quality oil, mas masarap. Ang yung mga tawag nito, yung ang tawag nun, yung mga commercial na peanut butter, may hinahaluan nila ng flour. Kaya iba yung texture. Hinahaluan nila ng iba pa. Kaya 'pag binasa mo nakalagay may ganyan, may mga kung ano nung additives. Yung sa palengke, ano lang yun, sugar, oil, and salt, peanut. Kaya mas masarap siya kasi lasang-lasa mo yung peanut. okey. Kaya pala ang sarap ng ano niya 'no? Oo, 'di ba? Parang dati rin nung bata, yung alam mo yung mga 1980s, yung parang granada yung ano, yung container ng peanut butter, gano'n kalalaki. Hmm. Gano'n kami mag-peanut butter nun. Pero yung sa palengke lang. Oo, palengke lang. Ang mas trip ko yung palengke. Pero kasi marami nagsasabi madumi daw yun, pero I don't think so kasi Madumi dahil yung sa pinaggilingan, giling pinaggilingan na kung ano-ano puwede rin. ng ng baboy na At least giniling. Tsaka ito, ang sabi pa rin ni JC yung ano, puwede uminom 1 to sawa dito sa SG basta nasa loob ng inuupahan mo at hindi pinagbabawal ang pag-inom sa inuupahan. Puwede rin sa mga hawker. Nakapunta ka ba dun? sa Parang Singapore ka Singapore. ba? Oo, Oo, bata pa ako nun. Hindi ano, ang kulang dun na isang place lang na hawker ang na-try ko, noodles lang, tapos the rest 7-Eleven na. Kasi nung panahon na yon hindi safe yung hawkers nila, may crisis talaga, magkakasakit ka. Hindi pa gano'n ka-standardize kumbaga yung mga para stores. siyang India, kinakamay. Oo, hindi naman. Kaya lang yung sanitation hindi pa gano'n ka-quality. Okey, okey. Kumbaga sasakit talaga tiyan mo. Parang sa India nga, Eh, tangina yung India iba talaga, eh, parang ano, eh. nilupak, eh. Tas sabi niya, puwede rin sa mga hawker kaso may time ng last order ng alak. Sa mga bar puwede mas abutin ng late sa pag-inom, mga 2 AM yata last order, 'di ako sure. Gano'n pala. Kasi dito naman puwede ka ng uminom sa bahay, pero 'wag ka lang mag-iingay kasi once na nag-ingay ka, Sumbong ire-report ka. ka talaga, tsaka Oo. pupunta talaga yung pulis sa ano mo, kakatukin ka talaga. Kakatukin ka talaga ng pulis kapag may nagreklamo sa'yo. Kaya diyan sa may ano, 'di ba kinukuwento ko last week, yung mga nagiinuman dun sa mga yun, sa mga putol, yung mga tambayan, once na nag-ingay sila, ire-report sila, ta's may pupuntang pulis dun, eh, ipapa-disperse sila. So, puwede kang tumambay dun, 'wag ka lang maingay. Huwag ka lang maingay. Ito pa sabi ni JC, sa pag-apply ng work, isipin mo ikaw ang mag-i-interview. Ask yourself, ano ba ang hinahanap mo sa posisyon na ina-applyan mo, tapos tugunan mo. Maging kumpiyansa pero hindi sobra. I-flip ang interview bago matapos. Ima-mind games mo yung interviewer, parang gano'n. Paano ifi-flip na gaganon, papakyuan? Ay hindi naman, yung ibang flip yun. Hindi kumbaga, kunyari nag-interview na kunyari may tinatanong sa'yo tapos biglang tatanungin mo na, "Ikaw anong trabaho mo dito? Masaya ka ba diyan? 'Di ba? Tapos mamaya ikaw na, "O sige, hire ka na." Ikaw na nag-hire, Tanggap ka na dito." tanggap ka na dito. Eto, sabi ni Edward, toasted tasty, talagang tasty, tama si Seafood Chai at Papa Mau. Sa pag apply ng trabaho, 'wag kang aasa lang sa traditional
na pag-a-apply, gamitin mo din ang network of friends and acquaintances mo sa paghanap dahil mas malaki ang impact ng referral. 90% ng napasukan ko puro referral from friends, previous colleague and bosses. Teka lang. Pero mas masaya din pag may HR na mag-interview sa'yo na maganda. Yan tayo eh. Tapos tatanungin ka kung ano ka sa company nila, ano ka, kumbaga, what can you see yourself in 10 years? At isasagot mo, syempre, magiging Maging boss boss mo. mo. Kala ko may sabihin mo, may dalawang anak na ako sa'yo. Pero totoo yun yung sinasabi ni Edward na referral. Minsan sa gobyerno, ganun din eh. O kahit doon sa misis ko hindi kasi yan bino-broadcast yung ganyang hindi ino-open sa public. By referral talaga yan. Pero minsan Pag by referral, mas kumbaga may parang mas hindi naman mas malaki yung chance mo dahil kumbaga mas specific sa yung trabaho. Kumbaga hindi random na ima-match-match ka pa. Kumbaga alam na kasi kaya ka ni-refer do kasi alam yung capability mo at alam din yung hinahanap nila, di ba? Kumbaga sakto na. dapat nga mas maganda yata na kapag ganyan, talagang yung mga classmate ko talaga, yung sa mga nakikinig na estudyante ngayon, make friends. Huwag mo Yan yung reason namin ng misis ko kaya pinag-aral namin sa medyo mamahaling eskwela yung mga bata kahit na hindi na kami nakakabili ng para sa amin basta yung environment ng mga anak namin makakuha sila ng connection. talaga. Oo. Pero ando na tayo kung nasa magandang eskwelahan, pero kung ugali mo introvert ka pa rin, parang mahihirapan ka pa rin. Kailangan mo din. Kailangan talaga makipagkaibigan. Hindi, kahit na sabihin natin hindi ka pala kaibigan pero kilala ka nung mga yun. Ay, kilala ko to ito yung hindi namamansin naming classmate. At least kabatch mo, kilala mo, may kilala, kaya madali. May may instance na may in-applyan ako dito sa may EDSA. So hindi ko siya kilala pero schoolmate kami. Taga PUP rin and I found out na isa siya sa mga Battle of the Brains na contestant noon. Talaga? Wow. Oo. So, siya naman parang nung nag-apply ako sa tuwa siya, "Uy, same school tayo." Ito talaga pinupush niya ako dun sa boss niya. Kaya lang hindi kaya ng boss niya yung sweldo ko. Ayun lang. Kasi local construction firm yun eh. At least, di ba, may kumaga trabaho yung malapit sa'yo, hindi mo hinahanap. Oo. Kasi iba kasi hanggang ngayon siguro naghahanap, lalo na ngayon na ito tumataas na naman. Ito nga, magmamahal na araw. Kaya lahat Mahal na araw na. Mahal, literal na mahal na araw. So, kaya nga, sa palagay mo ngayon sa na literal na mahal na araw, ang mahal na talaga lahat ng bilihin. Ultimo yata pamasahe ngayon sa airlines, mahal na rin. Mahal na tapos hindi pa parating kumbaga ginagawa ata pinupuno. Pag hindi napuno, mag-aantay ka. I-transfer ka. Maganda sana mapuno kasi kaysa mag-cancel. Kaya nga, ganun nga kaya nga dapat itong operation na to, yung surgery ko, dapat gagawin today. Kasi kinausap na namin yung surgeon nung last week. Today dapat. Kaya lang hindi makabalik. Nasa Korea. Hindi siya makabalik. Dapat kahapon siya ang balik. Kaya lang hindi siya nakabalik. So, delayed yung flight. Monday na uli yung surgery. So, buti na lang nag-work yung tong IJ kanina. Stress ako pag hindi nag-work eh. Stress. Kaya ngayon, Chay, andyan ka sa Pilipinas kasi medyo sama ka. Hindi pa namin ramdam yung mga mahal. Kasi yung government, naglagay sila ng para dyan, kumbaga crisis buffer. Oo, crisis prevention.
Dito mga ogag yung mga politicians eh. Ano na talaga sa ano, walang kwenta mga politicians dito. Ang ginagawa lang talaga nila pa payamanin yung sarili. Hindi Kaya, makaisip ng paraan pag mga ganyan eh. Puro sila ano, kapogi. kaya ngayon nga, yung mahal nung ano ba, yung mahal ng sobrang mahal ng bilihin ngayon. So, ang ano dito kasi, bigla nag-jack up lahat. Diba? Nawala pa yata nga. Hindi ko naman pamasahe ba, ora-ora, diba? Nagtaas ang pamasahe. Actually hindi. Kawawa nga yung mga Mga, driver eh. yung mga gasolina lang, no? O mga Driving, no? gasoline station lang yung ano. Tsaka yung diesel sobrang taas. Kaya Mas nga eh. mataas pa sa gasoline. Kaya kawawa yung mga driver eh kasi biruin mo hindi sila makapagtaas ng presyo dahil pinipigilan sila ng government. Pero Gasolina, yung mga oil company hindi pinipigilan ng mga government magtaas, di ba? Kabobohan eh. kaya nga eh. Tapos, ito pa, syempre, pag nagkaroon ng mga ganyan mga bagay, diyan na yung mga tanggalan. Yung alin, Tagalan. Tanggalan ng trabaho. Syempre, Oo. wala na nga maano, tapos wala nang makikita, tapos tatanggal pa. Kasi ang mahal na nga ng, hindi ko lang alam kasi kung ano eh, kung nagmahal ba yung mga bilihin. Mahal Random na. yun. Oo, dati Magkano pa. bigas? Magkano yung bigas? 60 per kilo. Ganun pa rin. Baga hindi Pero pa siya oh, oh, hindi pa pero once na ano yan, tataas na rin. Unti-unti na yan. Kasi may once na, mga old stock pa siguro kaya hindi pa tumataas ng gano'n. Pero yun na once nga, na yun na nga yung tanong eh, may all stock pa tayo ng gasolina tapos jack up. kasi ang ginawa kasi parang old stock ng gasolina, so dapat yung presyo sabi natin 50 pesos. Hmm. Eh ang problema, ang ginagawa nung oil company, pag 50 pesos ko bebenta ngayon tong old stock, pag bumili ako sa bago, hindi ko na kaya kasi 50 pesos lang yung lumabas na ano eh, ng benta ko eh. So magdadagdag siya ng kapital para makabili uli ng langis. Ang ginagawa ng mga oil company, yung mga consumer yung nagkapital para do sa next na bibilin nila. Kaya nga, Napakasalbahe. halimaw eh. No? Para mga gago lang eh. Ayan yung mga ano, Ang flat rate ngayon sa taxi. hindi kasi ako nagta-taxi. Ah, Grab. hindi rin. Ang sinasakyan ko ngayon dahil may IJ ako, nagbibin pass. Alam mo yung electric na taxi. O, taxi pala yun. Electric taxi. Pero may hailing service yun. So nakalagay na doon yung magkano yung approximate na babayaran mo. Pero metro yun. Okay. So, pwede mabawasan, pwede madagdagan, gano'n. Oo, sasabihin sa'yo, 135 to 160, gano'n. So, Tapos, depende yan sa traffic. ito nila. Oo, ime-metro nila yun. Pero sa dati nung elementary ako, nung nagtaas ng presyo si Cory, kada yung nga nung nagkaroon ng oil deregulation, so jack up lahat ng mga oil companies. Yung tricycle ang unang nagtaas eh. Walang hindi saklaw ng batas ng LTFRB dati. So, gulat ako from 2 peso naging ah 8 ata. Hindi lang doble eh. Basta ginack up talaga rin ng tricycle driver yun eh. So, di pa sila under ng Oo, yung jeep na ang matagal mag-increase. sila So yata yung ngayon ganun jeep matagal ngayon yung kawawa talaga yung mga jeepney driver kasi sobrang taas nung tapos yung singil nila ganun pa rin. kaya nga. Tapos, syempre, pag, pag nagtaas sila, syempre, kawawa na naman yung mga Commuters. commuters. Kaya di ko rin alam eh kung ano nangyayari sa Pilipinas. Minsan nga, nawala ba ang traffic signs? Hindi. Hindi nabawasan lang. Nabawasan na, pero hindi pa rin Oo. nawala. Tingin ko yun na yung normal nun eh. Kasi Kasi, main thoroughfare yan. Thoroughfare. pero sa palagi mo, pag natapos ang eh, kaya threshold natin sa gusto. Wala na ano na yan. Tingin ko Okay. hindi aabot na ito lang siguro June pag hindi pa natapos yung
siguro 2 months. Pag hindi pa natapos yan, wala na. Ano na talaga. Although maraming dumidiskarte dito na ano eh. Basta pasalamat ka rin talaga sa mga private sector na maliliit. Yun yung bumubuhay talaga sa Pilipinas. Eh. Talagang pinipilit nila mag-thrive. Unlike yung mga corporation, grabe yung ano eh, maagaman eh. Buti nga si Petron, hindi ganun kataas yung ano nila eh. Talaga ba? Oh, si Petron ang sa among the big three, si Petron pinakamura na ano. Pero mataas pa rin. Pero sa taas ng Unusual. sa taas ng ano ngayon ng gasolina, palagay mo, eh magbabakasyon pa ba sa ibang ano, sa ibang lugar? Kasi napapansin ko sa mga balita, ang pantalan sa Batangas, konti lang daw ang ano eh. Yung Ang mga magbabakasyon, wala masyado. Oo. pagbaga Siguro manatili ano, babalik uso na uli yung ano, alay lakad. o pwede rin. Kasi ang alam mo parang ewan ko lang, maramdam kayo ng mayayaman to. Of course, hindi. Ramdam nila, pero hindi Carry sila lang. gano'n. Oo, carry lang. Kasi Kasi may inisip, pambayad sila eh. kasi inisip ko yung mga, hindi na masana ako minsan kasi nakakakita ko ng ano eh. Marami pa rin tao sa Siargao, marami pa rin tao sa Boracay. Yung mga Ah, afford pa, yung kaya pa, di ba? may mga foreigner. Katulad kami, niyayaya kami ng ano, kasi may pinsan yung misis ko na ano, na taga Rome. So Hmm. nakapag-asawa ng Italiano. Pupunta Oh, sila ngayon dito sa Philippines, niyayaya kami mag-Boracay. all expense, Eh, hindi na. para full expense. Pero Oh, nakakaya. hindi, pero parang ayoko kasi ganito itsura ko eh. Mga 1 month pa to eh. Ayun lang. Sabagay. Pero pag tapal, go. Go, mabisita yung ginawa, yung ano doon, project namin na ano, hotel. Oh, pero 'di ba kasi napapansin ko nga yung ano sa mga balitang napapanood ko. Wala na namang mga ano. Kaya inisip ko, paano kaya yung mga ito kasi 'di ba tapos na yung school year, 'di ba? So syempre papasok na yung ano, yung summer vacation tapos paano kapag nagtuloy-tuloy ito, paano yung mga estudyante na kolehiyo? Ano kaya Ano, babalik na naman yung tawag dito, online. online? Actually, online na yung iba. Yung anak ko hybrid na. May days na naka-online, may days na ano. Siguro yung PE ang hindi pwede online kaya pinapapasok sila. Or Kasi kasi sa culinary yung anak ko eh. So ibig sabihin siguro pag laboratory nila, kailangan nandoon siya. yun, isa pa yun, tulad sa atin, sa architecture. Sana yung mga ganyan ano, sana yung mga minor lang, huwag na sana nila. Kumbaga kapag yung katulad ng mga drafting, kasi ang drafting minsan kailangan din Pero, kailangan oh, din pumunta sa eskwela. Kumbaga makalat ka siguro ng 5 hours para dun sa subject na yun. Diba? grabe ang ano ngayon kasi lahat ng estudyante LRT. Oo, O tsaka pay lang ngayon ng LRT, grabe. kaya nga isip ko pa naman kapag nakumuwi ako mag-LRT ako pero parang dadalawang isip na ako. Hindi, kung ngayon ka, okay lang kasi bakasyon. Pero Bakasyon pag lang. regular day, patay ka. Pero kasi 'di ba parang nakakaawa din sa mga estudyante ngayon. Yung kasi panahon natin, parang ang reklamo lang natin sobrang dami ng tao, traffic. Pero ngayon iba na eh, no? Iba na yung mga ano ngayon, parang nagiging survivor na rin sila in some way eh, na alam mo yun na parang kang magiging 'di ba tayo kasi dati warrior tayo, 'di ba? Ang ano natin malayo. 'Di ba malayo bahay mo sa eskwelahan mo? Oo, Mandaluyong. Ako Tapos, malayo din naman, FEO ako, taga Parañaque ako. Paranaque yun, layo. Oh, 'di ba? Tapos isipin mo na lang, siyempre yung araw-araw na biyahe. Kumbaga, train tayo sa gano'n, yung mahabang biyahe. Pero itong mga bagong saltang ngayon, siyempre ang ano nila is yung mas ano sila sa bahay. 'Di ba kasi naranasan nila yung COVID, kasi ito Oo, pangyayari ngayon. 'Di ba anong mangyayari sa susunod ng mga architect? Palagay mo. AI. So, yun ang sagot.
Isip, AI. AI. AI na lang. Eh, speaking pa nga namin yung AI na ngayon, di ba yung project namin na sinasabi ko sa'yo, mukhang mawawalan kami ng project. Kasi yung project kasi namin yun, pumunta ko yung chairman dun sa ginagawa namin. Hindi nagustuhan yung disenyo ng ID. Ng ano? Ng ID. ID. Identification card. Hindi yun. Ano Interior naman? designer. Ah, Mga interior designer, hindi nagustuhan daw yun. Tapos baka daw gawin, tanggalin na raw yung interior designer at may papasok na bago. So mahirapan na naman kami. Makikipag-communicate na naman sa kami sa bagong ID. ibig sabihin yung interior designer nyo is outsourced. Oh, Outsourced. So, hindi pero in-house. hindi sa amin galing. Oo. Galing yun dun sa client. Client. Oo. Ano lang sa amin na makipag-collab kami sa kanila. Kaya yun, ewan ko na naman mangyayari sa amin. Ito pa, bisita iglesia. Alagay mo may magbibisita iglesia pa ba o alay lakad na lang? Para Alay lakad to saan ka kayo mag-visit. diretso penitensya. Ang the best nga, kung mag-visit iglesia sobrang mahal, instead of, ilan ba yan? 7, church? Seven O, churches. sa 7. 7 or 14. Hindi, 14 churches. 14 ba? Di ba, the Station of the Cross yung inaano doon? Ano dagdagan na pala? Hindi ko alam. Hindi Kasi ko rin sure. may narinig lang ako sa radyo eh. Sabi, 14 station yan. So, Station of the gagawin mo, kada, kasi ang ginagawa ng iba, kada simbahan, kada Station of the Cross, kada simbahan. So, ang gawin, ang sinadjust na narinig ko sa radyo is, sa isang simbahan, 2 station ang gawin mo. I mean, So, mas matipid, sa isang simbahan ka na lang. Lakad ka lang ng gano'n. hindi, kung sa ano ka, sa Manila ka, marami magkakatabi na simbahan sa Manila. Oo. Diba? Pero sa amin, medyo magkalayo-layo. Kami Paranaque. Pero ang alam ko, sa Manila nga, mas magkakatabi. Kasi, di ba dyan nga, yung Yun nga, hindi ko maintindihan sa iba eh, no? Bakit kailangan pumunta sa malayo? Hindi, kasi kasama din rin yung pasyal. Kaya nga sabi ko sa'yo, baka yung bisita iglesia ngayon, yung mga taga Maynila, sa Maynila na lang. Hindi na nila kailangan pumunta ng Polo. Pwede na pag Antipolo, lakad nga. Maglakad lang sila. Doon Kasi makikita. ginawa namin yun. Hindi ko alam kung kasama si Edward noon. Ginawa namin yun. Nagsimula kami sa Santa Mesa, sa school. Tapos naglakad kami hanggang Antipolo, mga classmate ko. Hindi ko akalaing magagawa ko yun eh. Hindi, Tapos, kasi siguro, aliw ka. Oo, yun nga. Pero sobrang sakit sa paa ng puta. Sana naman siguro nag-alilakad kayo, wag puro tsokolate kinakain ni Edward. Di, Pasko lang yun. May kawali. Alam ko, habang kumakain ng chocolate, tas walang tubig. Pero sira yung lalamunan. Pero grabe yun. Grabe ko. Hindi ko akalaing matatapos ko yun. Pero sakit sa paa. Oo, kasi nakapag-alay-lakad din ako. Naka-combat shoes pa nga kami nun eh. Pero di mo ramdam yung pagod kasi masaya yung kwentuhan. Oo, may kuntuhan. Kumbaga yung Tapos may mga kakasabay kayo, mga ano rin, ibang school. ibang school, mga tropa. May iba, sexy pa magdamit eh. Sabi ko, alay lakad, pero Hindi, nyort. wala pang ROTC babae nun eh. Hindi, kasi alay lakad namin gabi. Gabi yun eh. Mahal na araw nga eh, Antipolo. Kami umaga. Oh, ang init nun. Pag pumalo na alas 9, buisit niya. Tapos nakapatig pa kami. Oh, Alas lahat iba nagtanggal yun. Ginawa namin yung simula Santa Mesa, tapos lakad kami gabi kami nagsimula eh. Dumating kami ng Antipolo, umaga na. umaga na, layo. Oh, malayo. Santa Mesa to Antipolo, layo na, ilan city yun. Ngayon ba, mahal na ba ang magmahal niya yun? Mahal na. Pero kung may para-paraan yan, pare. Oo. Kasi inaano ko lang kasi, no? Sobrang mahal ng bilihin. Kasi may nagpayo sa akin dati na colleague ko sabi niya, gusto mo ng
huwag ka na mag-asawa. Beng-bang lang. Yun lang. Kumbaga, huwag ka na mag-asawa. Sabi, gusto ko na-realize na nakapag-asawa na ako na yung sinasabi niya, pwede yun eh. Kung ano lang, kung sa sarili mo, hindi mo magawa, hindi mo inisip na magkaroon ka ng anak. Diba? Oo. Kung sarili lang talaga yung inisip mo, pwede naman eh, na huwag ka na mag-asawa. Kasi kung wala kang asawa talaga, lahat mabibili mo. Pero ang Kasi problema nun, 'pag oras na may meron kang, ah, kailangan kasama, wala kang kasama. yun nga lang, pagka Oo. kung nasa peak sila ng nakakapag 150 sila. Pero pag nakapagbili ng sapatos, pero Pero hindi, 'pag day, oo, mag-isa lang. mahuli din sila eh. Oo, 'pag Pasko wala silang kasama, 'pag mga Oo, ganyan, 'di ba? Mga okasyon na gano'n, wala. kasi Mahirap kasi yung ano, yung relationship na ang driving force is monetary, oh, 'di kasi ba? may mga gay naman na ano eh. Kasi may mga kaibigan kasi tayong ganyan, they're into gay relationship. So, sila ano sila sa ano, sa, ah, Pamangkin. true hindi ano sila, faithful sila dun sa partner nila. Kasi Ah, madalas sa mga bading ganyan, 'di ba? Bading mm, sila na hindi guding. mm. Padi Ano, bading nga, eh, they're into open relationship usually. Pero yung mga kilala ko naman, faithful sila sa ano, kung sino yung partner, yun lang yung partner nila. Ay, teka lang ah. Kumbaga, tini-take serious nila yung pagiging yung relationship. Mm. Tama ka doon sa sinabi mo, no? Dapat pala, tama na yung tawag, huwag na pala natin silang tawag na buding. Oo, Buding, guding, juding na lang. Kasi oo, pag juding, good. Good, good, oo, gooding sila, eh, good na gooding. ganun. Oo, wag yung bading kasi pag bading bad. Bad, oo. So, di ba tayo makancel nito? Hindi, So, di na namin kayo tatawagin bading, tatawagin namin kayo juding. gooding. Hindi, may mga bading pa rin, yung mga bad na ano, bakla. Yeah, meron akong ano, nakaranas ako ng ano, ng bading. Yung talagang Confession ba i-take yan? advantage. Ano? Confession ba yan? Hindi. Hindi confession to. Kumbaga may mga bading na may nagtake advantage. Yes. Yung ano kasi yung mga nakaano ko, gooding naman yon. Kumbaga, they just need ano lang, na companionship. Oo. Diba? Yung hindi ka, ano yun, hindi ka isipan ng, ano ka, matawag dito, machupatos ka. Kumbaga, ano lang din, kasi kailangan Kapalit nila sapatos, eh, 'no? kausap na. Pero yung mga juding naman, ay yung pala yung mga juding kailangan ng kausap. Yung mga bading naman, ayun yung tawag dito, dadaling ka sa kwarto. Munti ka na ako nun eh. Munti ka na talaga ako nun. Ayun yung pwede ko sa ano kasi siya, director kasi yun. Tsaka sana artista ka na ngayon. At yung patos naman. Dinoy. Ano, ano pangalan nun nung ano, yung si Montenegro, hindi yung artista na ano, 'di ba yung Kala ko kilala mo yung sa akin, si Hans Montenegro. Hans Montenegro. So, ano yun, di ba? Parang nasa politika na yun? O ano? Hindi ko alam. Pastor. Putya, Ano pa, Hans pastor na? Montenegro ka, eh, 'no? Okay. Yun naman. Yun naman. Ito pa, di ba ngayon nga, mahal ang bilihin. So, nagbubunyi ang mga OFW kasi mataas ang exchange rate. Di ba? Kasi dollars Hindi, yung kinikita nila. Pero ano hindi kasi eh, dito kasi, di pa namin ramdam. pero Kumbaga, economically, talo pa rin Pilipinas dun eh. Kahit na ipasok mo yun na dito,
ganun pa rin. Um, Mahirap i-explain kaya mahirap kumuha ng course na economics. Ang alam ko lang, chicken, ano yun eh? Ano, hindi chicken nuggets. Economics. Economics. Di ba kasi kasi nga di ba mataas na nga yung rate ngayon. Pero syempre, yung mataas nga padala namin, mataas din naman yung gano'n ng gasolina. Pagka doon Kaya binabaw. nga, yun nga. Oh, yun. Ganun. Wala rin nga eh. Wala. Ate, ang makagandahan lang doon, kumbaga yung pinapadala namin, kumbaga parang bumabalance pa rin. Parang gano'n. Pero kawawa yung mga kumikita ng mga minimum dyan. Siyempre, tumataas ang bilihin, pero yung sahod nila, ganun din. Yun pa rin. Oh. Di ba di katulad ng mga OFW, kahit pa paano pinapadala namin lumalaki, sumasabay lang din sa tumataas ng So, sabihin dito. Kaya nga, di ba? Kaya nga, parang kung tutusin nga, para ang hirap talagang mag-settle sa Pilipinas, lalo na kami mga OFW na talagang nakikita namin yung palitan. Siyempre yung status ng mga tao dyan na parang ayaw na namin bumalik. Sa totoo lang, ang dami ayaw nang bumalik. Hanggat maaari nga, kung pwede nga lang sa lugar ka ng tawag doon, pwede ka mag-settle, dyan ka na lang. Maganda pa yung healthcare. Mhm. Kaya shoutout to Ron Pump. Alam ko maganda healthcare nila eh. Pero Oo nga. doktor mo Indian. Tsaka legal lang chonky doon. Oo, and di namin pinopromote sa Pilipinas, pero sa Oo. Canada, pinopromote namin yun. Saka sa Thailand. Hindi kasi ano naman talaga yun eh. May benefits naman talaga. Oo. It's Tama ba? organic. Di sa akin, iba tama eh. Iba tama sa akin, nung pinurubukan ko yung edibles. Oo. Naging creative ang utak ko eh. Siguro Kaya kung nga, meron akong may hawak akong ballpen nun, siguro ang dami kong na-drawing. Kasi ang daming ko sa utak ko eh. Dami ko nakikita sa utak ko, nakapikit ka pero malinaw dun sa nakikita mo yung gumagalaw sa utak mo. Sobra para ka nanonood ng TV sa utak mo. Kaya tara, edibles tayo. Yung chewable candy, hindi naman yun. Kaya sa panahon ngayon, nakapag-nilay-nilay ka na ba? oo, bakit? Sa taas ng presyo ng candy. Hindi, basta sinabi ko nga sa mga anak ko, mag-aral na kayo na mabuti. And forget about yung ideology na mahal natin ang Pilipinas. Kasi ganun ako eh. Ayaw umalis ng Pilipinas dahil una, nagpaaral sa akin government, di ba? Parang, kaya lang, sa gantong klaseng gobyernong meron tayo sa gantong sistema. Sana nang ibang bansa ka na lang. Oo, bansa na lang. Ganun talaga. Kaya kami nga dito kami ni Mark. Dito kami, lang namin talaga dito magtrabaho. Alam mo, malayo ka sa pamilya, at least, pero yung kinikita mo, doon mo na lang ipapadali pagmamahal mo sa kanila. Hindi, ang sinabi ko naman sa mga anak ko, doon sila magpamilya, wag dito. Wag, kumaga, iputol na yung hanggang dito na lang sa amin. Then the rest of their continuity doon na. Yung sa magandang bansa, wag na dito. Walang kwenta mga dito. Kahit sino pa iupo dyan para sa akin. Yes. Kahit makapula, makaasul, makadilaw. Mahilig kasi mahilig sila sa basta fanaticism ang marami dito eh. Oo. Hindi nila nakikita yung baka makakapagbardagulan dahil lang sa politician. Para naman binabayaran sila. Alam mo, pinapakain sila ng mga politiko na yun. Kaya nga eh. Ayun, yun lang ating episode niya sa na ang ating mahal na episode. Tama ba? So, anong Chay, anong magandang nila ngayon? Pagkatapos sila tong episode na to, anong maganda nilang nalagay?
Ano nga Ano ba? ba nila? Mahal? Holy? Oo, mahal na mahal. Mahal na. Ayun, pag natapos yung episode na to, please type mahal na Mahal na mahal. mahal. Oo. Oh, yun. Chay, meron ka ba shoutout? Oo, shoutout doon sa mga nagko-comments. Oy, thank you pala. Tapos, mga nagko-comments. Ay, meron tayong special. So, na-anticipate yun. Sa Sabado ba natin gagawin yan? Tingnan natin kung merong Tingnan ano. natin. Tingnan natin. Sabangan nyo. Meron kaming Babasa special. At, syempre, malapit ng anniversary. 6 years, pre. Wala kayo dyan. Wala kaming pera, pero 6 years. Ito for the love lang of ano. Oo. For the loves for architecture. For the love for architecture. Pwede rin. Kasi di ba minsan pinag-uusapan natin yung mga rant nyo eh. Saka yung rant namin. Ayun. Ano, ikaw, meron ka ba bang architects? May architects ka ba sa episode na to? Sa akin, kung wag masyado nating, kumbaga, alam ko stressful talaga eh dahil yung mga nangyayari, pero I think rin matatapos din. Kaya lang dapat hindi tayo masanay na, kasi tayo eh, resilient na tayo sa ganyan eh. O, Puro paghihirap, kumbaga nasasanay. Dapat wag tayo masanay kasi ginagago na tayo ng politicians. Kumbaga, nasasanay ka in the way na parang sinabi mo eh. Wala natin magagawa eh. Oo, puro ganun na lang. Sus ko. Diyan na yan eh. Tigil nyo na yan. Oo. Kung mas masarap nga pag bibitayin yung mga yan eh. Di ba? Yung mga... Actually, meron yata ano eh. Parang pinropose yata yan tapos may umupilang. Siyempre. Ba't kayong, dapat ang taong bayan mag-ano yan? Kung decision yan. Hindi kayo. Kaya nga. Takot eh. Ano pa architects mo? Wala na, yun lang. Sana Architects totoo yung kulam para makulam yung mga yan. basta ang architects ko lang, no? Siyempre, sobrang mahal na araw na. Mahal na lahat ngayon. So, minsan, magtipid. Pero parang bullshit na yun, magtipid. Kasi wala din ako pupunta yung tipid mo. So, ako lang sa'yo, Huwag ka na lang magbayad ng tax. Alam mo, naisip ko nga yung ganyan eh. Oh. Kung magkaisa lahat ng Pilipino, huwag magbayad ng tax dahil wala namang silbi yung government. Di ba? Walang makukurakot yung mga yan. Hihinto ang government. Pero wala mo makukulong sa taxation. Wala, kasi alam mo, kasi ako may problema ako sa BIR ko eh. Kasi nagdegosyo ako nun dati. Hindi ko na i-close ng maayos. So nag-pile up yung penalty. Sabi kong ganun dun sa BIR, kulong nyo na lang ako kasi wala akong pambayad dyan eh. Ay, hindi pwede sir. Sino magbabayad nito? Wala nga ang pambayad. Anong gagawin mo? Wala rin siya masabi. Wala pa rin nakukulong sa BIR. Huwag tayo magbayad ng tax. Ang bayad ng tax. Kumari, huwag na bayad ng tax. Maganda magkaisa lahat eh. Wag muna tayo magbayad ng tax hangga't di kayo tumitigil. Kumbaga, ikaw 'di ba? Pag underperform ka sa trabaho mo, hindi ka naman susweldoan, 'di ba? Sususpending ka, wala kang sweldo. Pwede ka tanggalin. Oo. Dapat ganun din yung mga yun. Tangina ng mga yun eh. Yung lalo na yung mga congressman. Kakapal na mukha ng puta. Wala na yan. Ano na sila? Isang grupo na yung mga yan. Sindikato eh. Isa-isa na yung mga niya. Isa-isa na nasa utak niyan. Sige na, pakababal. Baka uminit ang ulo mo sa mahal na araw. At kung may mga kwento kayo kahit ano expression nakakatakot, laban na problema siya. Gusto may pagkulitan sa amin, just message us. Please follow our SOCMED. FB, X, YouTube, and TikTok. Just type Architox Podcast and for sure will pop out. And pagkasa ng podcast, kami naman, nag-exclusive sa lahat ng podcast platform. Please type mahal na mahal sa comment section pag naanin na itong buong episode na to. Please rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. Nga pala, sa YouTube ko, Cory Mau. Please watch and subscribe lang.
If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else dream into reality. Tuloy-tuloy na makatapos din kayo. And Chai, Arts and an architecture, imitate, inspires life. Mga putang ng politician dyan, mamatay na kayo. If you want You what? to listen to Architox. okay, sige na. Mahal na araw na nga ngayon. Sige na, bye-bye. Thanks for listening, guys.